Kasi disiplinado na lahat ng homeboy eh. Kumbaga kami, madalas namin nararanasan yung gang war. So ayaw na namin iparanas sa kanila yung ganung mga pangyayari. Yan yung sagutan, no, boy? At saka dagdag lang din, yung mga umawak din ng mga gang na iba dito sa lugar namin. Eh sila noon yung mga nakakagirian namin. Ngayon, nagkaroon kami ng mga, siyempre, Unity. nagsama-sama na rin kami. Magkakaiba man kami ng gang, pero isa lang din yung ano namin. Number one yun, hanggat maaari, wag na magpang-abot ng gulo. Yon, saan punta galing? Tara, pag-uusapan natin ang usapang gangsta dito sa Martin Hood. Let's go! Yon, kitang-kita nyo naman sa inyong harapan ang mga OGs na matitikas. Boss, pakilala tayo sa isa. OG Saintip ng West Barrio, Martanud. OG Carnal, Martin Hood, West Barrio Pamilya. Yun, no? Yung kailan kayo pinansag ang OG? Ako nung 2005. 2001. Sumali ako sa West Barrio. Ako 2006. Kasi hindi pa ako TBS nung mga 2005. So halo-halo kasi sila dito. Pero po karamihan naman puro TBS. Kaso magkakaiba sila ng mga tinatawag nila na na hood. Ngayon, nung sa akin na binato pagiging OG, ngayon, ikinulab ko sila para sa isang para dito sa isang Martin Hood. Ano yung pamantayan para maging isang OG? Para sa akin, hindi ka pwede magdugtong ng OG sa pangalan mo basta-basta. Kailangan dadaan ka sa proseso, mahabang panahon. Yan makikita kung karapat-dapat ka bang lagyan ng OG sa pangalan mo, kung maayos kang pinuno sa sarili mong gang. Hindi lang puro salita, dapat may gawa rin talaga. Sir? Yung pagiging OGs, yung pamantayan, hindi naman kasi yan hinihingi eh. Ibinibigay at ibinabato sa iyo yan para maging karapat-dapat ka humawak ng isang grupo. Yun yung isang pagiging pamantayan para maging OG ka. Alright. Sa-isayan ng mga gang. Kilala nila ang pagiging gang, magulo, riot. Ngayon ba ay nangyayari pa rin ito sa inyong hood? Minsan, may mga ganun, hindi may iwasan, pero hindi na tulad dati ng nung mga panahon namin na sobrang gulo. Pag sinabing gang war talagang hindi pwedeng walang masugatan. Minsan mayroon pang aabot tayo sa butong may mawawala pa talaga. Pero sa hood namin ngayon, iniiba na namin yung tingin ng mga tao sa amin. Kasi mahirap kasi dati. Kung sa dati, yung sinasabi nila pag sinabing gang war, bawas tao talaga. Tsaka ang una nilang inaalis pag sa gang war, yung namumuno. Kaya hanggat maaari dati, hindi ipinapakilala kung sino yung OG nila o kung sino yung humahawak. Okay. Yun ang pinaka number 1 na ginagawa ng mga homies. Bakit hindi nila tinatago nila para? Oo. Hindi nila inilalabas kasi yun nga, pag nawala yung namuno sa kanila, mawawalan sila ng silbi. Okay. Parang isang pamilya, pag yung ama nawala sa pamilya, Pilay ang pamilya. pilay ang pamilya. Usapang gang war. Napasama ba kayo dyan, mga Gs?
Sa gangwar lang, Nagsawa na lang kami. sobra, Sobra. napakarami. Pwede bang ikwento nyo yung mga pangyayari na yan? Yung minsan na palabang kami. Tulad niyan, halos lahat ng street dito sa lugar namin sa Manggahan. Lahat ng street na nilabanan namin sa gangwar na yan, hindi naman sa pagmamalaki. Wala naman sila, hindi naman sila napahiya. Okay. Kasi halos tutusin lahat sila. Hindi naman sinasabi namin, tinalo namin. Siguro, nanalo lang kami sa laban dahil nagkakaisa kami. Yun yung naging gangwar dito sa lugar namin. Sir, ikaw. Ganun din. Kasi sa away-away lang, halos lahat na talaga eh. Saksakan, nagkaroon ng putukan, di ba? Nakakasawa na lang din. Kasi nagkakaedad na eh. Pero umiikot ang isang gang dahil sa gangwa, ang pagkakaalam ng mga tao. Yun ang sinasabi nila. Yes, sir. Pero hindi nila alam yung dapat sa gangwar na sinasabi nila, lahat daw barumbado. Okay, oo. So, nangyayari lang yun kapag meron silang naarkabyado. Siyempre, bilang ako namumuno o siya, bilang OG, kami na mga OGs, hindi naman namin pwedeng pabayaan yung nasasakupan namin na nasasaktan. Hanggat mari, gusto namin sila ipagtanggol para malaman ng iba na kami magkakapatid hanggang sa huli, lalaban kami para sa kanila. Yun yung gusto namin ipamukha sa mga homies namin. Yeah. Ano ba talaga ang ipinaglalaban ng mga gang? Karamihan siguro yung sinasabi nila na respeto, pagmamahal, tsaka yung paggalang sa bawat isa. Pag nawala yung paggalang, doon nagkakaroon ng sigalot eh. Okay. Respeto, pag hindi mo nirespeto yung namumuno sa kanila, nandun din nag-uumpisa yung pinaka sinasabi nilang gangwar. Siyempre kami bilang mga gangster, sinasabi nila na mga OG, siyempre nandun, unang-una namin ibinibigay yung respeto namin sa mga homeboy namin. Number 1 yun, dapat wag na wag mong kakalimutan. Bilang ikaw yung namumuno, dapat lagi mo silang bibigyan ng respeto at pagmamahal, paggalang. Para ibalik nila ang respeto. Yun, ang pinaka-the best talaga doon. Yun. Kahit paulit-ulit ang gangwar, hindi kayo bumitaw sa gang na hinahawakan nyo ngayon, boss. Hindi. Kasi sobrang tagal na namin ilang tong grupo natin eh. Minahal na namin to. Halos, yung iba na disgrasya na, nawala na. Dahil sa pagmamahal ng gang namin. Hindi naman kasi pag sinabing gang, talagang pamilya ang turingan namin dito eh. Hindi yung puro gulo lang. Tulad yan, maraming mga nagsakripisyo eh. So, hindi mo na kailangan sayangin yung mga nagsakripisyo ng mga kaibigan, mga homies, mga kalugar. Sa gang namin, siguro, ang sinasabi namin, kaya lagi namin sinasabi, love and respect. Andun yung pinaka-ugat na dapat namin ituro sa mga sumasali sa amin. Lalong-lalo sa mga kabataan. Para sa inyo, sir, yung pagiging gang nyo, panghabang buhay na. Oo, siguro kasi eto na yung nakalakihan namin eh. Ako, dati sinasabi ko nga, wala akong gang nasasalihan eh. Kasi bit-bit ko, itlog ko kahit saan makarating eh. Talaga naman. Oo, pero nung nalaman ko at nakita ko yung ginagawa nila sa gang nila, sabi ko, bakit hindi ko subukan? Yun, yung mga panahon na hindi pa ako nasa gang. Sumali ba kayo ng gang o itong mga miyembro mo para sa protection? Sa akin, hindi. Siyempre, sumali ako kasi nakikita ko yung mga close friend ko nung araw na nandiyan sa namin. Yung iba nga, hindi naman pag sumali ng gang, protection kaagad eh. Parang doon mararamdaman yung pagmamahal nila na batang street ka eh kasi di ba? Iba kasi laki sa kalye. Iba yung laki sa kalye. Kami lahat, nasa kalye naman kami lumaki eh. Siyempre, kaya nga tinatawag kami na street gang eh. Hindi kasi nagpaparami lang daw kayo, parang ganun yung mga binibigay sa mga tao sa lipunan, para mas malakas kayo, mas matapang kayo, yun. Paano totoo yun? Dito sa hood namin, iba na yung namin. Hindi kami basta-basta nagpaparami lang o masabing malakas lang yung hood na. Meron kami may mga aktibidad din kami ginagawa rito para mabago yung tingin sa amin nung tulad dito sa barangay namin. Hindi na po yung pagsinabing mga TBS,
May wala, mga gangster, puro gulo, Oo. puro ano. Gusto Yun. namin mapakita maiba yung imahe. Hindi porket ganito gangster, pero di ba? Pwede kaming makatulong dito Pinapakita namin sa lahat yung siyempre ang pamulat kasi ng pag sinabi kasing gangster, away, Yes. magulo, ba? Walang patutunguhan. Ngayon iminumulat namin, hindi porket sumali ka sa gang, ang gusto mo na meron kang kapatid o may kagang ka na sasama sa'yo sa gulo. Ang gusto namin imulat sa kanila, yung gang na papasukan nyo, hindi naman para lahat sa gulo eh. Ipinapakita ngayon ng gang namin, na TBS, na gusto namin ipamukha sa kanila na hindi lang puro away. Meron kami mga estudyante na gumraduate na, nakagraduate na, may mga nag-aaral pa. May mga professional. Oo, halos lahat. Meron kaming mga ganun. So, ilang taon yung pwedeng sumali sa inyo? Dapat talaga 18. Talaga. Hindi kayo talaga nagpapasali ng minor? Minor, hindi pa pwede. Pero Hanggat kasi, maaari na wag natin isali yung mga minor kasi unang-una sa lahat, sabi nga nila, pag minor de edad, mahirap na, baka mapahamak daw eh. Yun ang inaano natin. So kami, hanggat maaari, gusto namin talaga 18. 18 Oo, pataas. qualified. Oo. dati kasi dito sa hood namin, kaya may mga bata na nakasali. Kasi merong tinatawag na Little Brown Style, yung hood namin. Na, ang mga umawak din sa kanila, yung mga papunta pa lang sa edad na ganun. Siyempre, hindi mo maiwasan yung mga kabataan na post mo. So, mapapansin mo, marami dito na ganyan. Pero habang bata, inuhubog na sila na ibahin yung pananaw na hindi yung konsentidor, yung mga nasa paligid nila na yan ba yung mga OG nyo na ganito ganyan lang ang alam. Hindi ganun sa namin. Hindi porket bata yun eh, uutuin niya lang ng Oo. ganito gagawin natin, ganyan gagawin Mismo. natin. Pero disiplina pa rin talaga. Kailangan. Tinuturo kahit bata pa sila. Number 1 dapat Yan ganun. ang gang. Ano ang definition nitong OGs na to para sa inyo? Sa totoo lang, hindi naman talaga madali eh, kung ano ng OG. Parang ang maganda lang pakinggan sa iba siguro. Kaya nakikita ng iba, nagdudugtog sila ng pangalang OG. Pero kung malalaman nila talaga yung bigat ng pagiging OG, madaming responsibilidad yan. Tulad ng pagkasahod mo, kung magkaroon ng gulo, wala kang kaalam-alam. Kinabukasan, pagising mo, damay ka na sa mga medyo nagawa ng mga homies mo na yun yung sinasabi, pag yung mga homies mo wala sa aral na maayos na disiplina, disgrasya talaga abutin mo. OG. Marami talaga, yun nga, sinasabi nga. Kaya nga, parang isang pamilya, yung sinabi ko nga kanina. Parang isang pamilya yan. Kung ikaw yung tatay, humawak ka nga lang ng isang anak, mahirap na eh. Paano pa kaya isang hood? Napakarami niyan. Hindi mo masabi kung ilan sila. So araw-araw mo silang pangangaralan, araw-araw mo silang pagsasabihan sa mga dapat na hindi gawin o yung mga mali dapat huwag gawin. Pinapatupad nyo ba rito yung gang noon o gang ngayon? Para sa generation ngayon, yung gang namin ngayon, iba kasi yung panahon namin, grabe magpusok. Mapahamak yung mga kabataan. Sa ngayon, pinapairal talaga namin yung DA na tiyatawag. Okay. Diba? Para pag may pagkakamali sila, alam nila sa sarili nila para di na rin sila matularan ng iba. Yun nga, gaya nga sinabi ni OG Payoyo, dapat yung DA ipinararating lahat sa lahat ng homeboy para malaman nila yung mga pagkakamali. Pero hanggat maaari, ayaw namin gawin yun kasi ayaw namin silang masaktan ulit. Sa pagpasok nila, nasaktan na sila eh. So, sana huwag na silang gumawa ng pagkakamali para hindi na sila ulit ma-DA. Para hindi na nila malasap yung sakit nung pagpasok nila sa gang na gusto nilang pasukan. Kailangan ba talagang pag pumasok ka sa gang masaktan ka? Oo, Para mahalin nila. number 1 yun. Kasi hindi pag mo pumasok ka ginawa doon na hindi mo mamahalin eh, yung pumasok ka lang na sa isang gang o sa isang fraternity. Hinatak ka lang? Oo, Hindi pwede yun? hindi pwede kasi kung gaano ka kabilis pumasok, gaano ka din kabilis mo wala. Kasi hindi mo naramdaman sa sarili mo na nasaktan ka. Okay. So yung pinadama sa yung sakit para maramdaman mo na
etong pamilya mo na pinasukan o isang gang, mahalin mo. Ipinamumulat namin sa kanila na yung papasukan mo, hindi naman basta-basta lang. Okay. Gusto namin sa kanila, pamuka na yung paggalang, respeto, pagmamahal sa gang, number 1 yan. Pero nangyayari pa rin yung mga parusa o DA na yan sa panahon nyo. Oo, Nangyayari naman. Nangyayari talaga. Kailangan. Pinapatupad nyo talaga. Oo, kasi kailangan talaga. Hindi pwede. Part yun ng disiplina o part lang ng gusto nyo? Part ng disiplina, kailangan eh. Kasi may mga, sabihin natin na may nagagawa silang pagkakamali. No, so dapat yung pagkakamali na yon hindi nila ulitin. Isa sa mga rules namin talaga yon. Dito tayo sa kasalukuyan, G. Sa mga kasamaan natin dito sa paligid natin ngayon. Umiiral pa rin ba ang gang war ngayon dito sa lugar nyo? Ngayon hindi na. Okay. Bakit kaya, G? Kasi disiplinado na lahat ng homeboy eh. Kumbaga kami, madalas namin nararanasan yung gang war. So ayaw na namin iparanas sa kanila yung ganung mga pangyayari. Yan yung sagutan, no, boy? At saka dagdag lang din, yung mga umawak din ng mga gang na iba dito sa lugar namin. Eh sila noon yung mga nakakagirian namin. Ngayon, nagkaroon kami ng mga, siyempre, Unity. unity, nagsama-sama na rin kami. Magkakaiba man kami ng gang, pero isa lang din yung ano namin. Number 1 yan, hanggat maaari, wag na magpang-abot ng gulo. So, naniniwala kayo sa One Love. Oo naman. Ceasefire, one love, yan, Oo, pinaka-best. Ano ang una mong sasabihin kapag mayroong bagong papasok sa inyong grupo? Siguro, isa lang masasabi ko sa kanya, respeto lang sa lahat ng nauna sa'yo. Yun. Yun talaga. Ikaw, sir. Tsaka siyempre, tatanungin mo talagang gusto niya sumali. Bakit naman yung sapilitan, di ba? Yung isa puso niya muna. Kung napag-isipan niya ba talagang mabuti na yung papasukin niya. Kung desidido talaga siya. Dito talaga siya. Paano yung mga magulang nila? If ever na nalaman na sumali sa inyo, Yan. nakukumpronta rin ba kayo minsan? Kami Oo, kinakausap. mismo. Talaga? Paano Kinakausap. explanation nyo dyan, sir? Nangyari na yan eh. Halos ito nga lang nakaraan nagkaroon ng problema sa hood namin. May nagkaroon ng away. Ngayon tumawag sa akin yung magulang na yung anak niya member nga ng ano. Siyempre, bilang kami yung nangangasiwa sa namumuno sa gang na to, kami yung unang-unang gagawa rin ng paraan para maalis yan. Okay. Ano na ba ang street gang ngayon? Yan na, Chi. Ako, masasabi ko sa street gang ngayon, yung mga rap battle na mga event, dito ngayon, dito pumapasok ngayon yung ano eh, yung tinatawag nilang kagaya ng flip top. Okay. Andun yung tinatawag nila na sa rap battle, doon na binubuhos ngayon eh, sa panahon na ngayon, sa era ngayon, yung rap battle eh, para maiwasan na yung gulo. Alright. Hindi na sa puro away. Tsaka may unit na rito. Hindi lang puro kagangstera ng ginagawa ng mga gang dito ngayon. Nandiyan tumutulong na rin sa Community. sa barangay. Okay. Oo, minsan pag may mga kriminano, kami na rin yung mag-aano sa kanila eh. Kung saan tutulong na rin sa mga ano. So may mga papiting program Yan, dito. meron tayo. Number 1 yan. Saan kayo kumukuha ng pondo nito, sir? Yan. Sa amin mismo, sa mga member, tulong-tulong kung ano kaya na lang may abot. Tapos, pagkakulang, gagawa rin kami ng magsusulisit kami. Talaga? Oo. Nangyari, ginawa namin lalo nung Pandemic, halos lahat ng mga frontliner, yan, ginawa namin, pinakain namin sila. Tulong. Nagbigay kami ng tulong. Liner to? Yun ang pinakaunang inano namin. Mabigyan sila ng pagkain, tubig. Sila yung mga nasa labas. So ang ginagawa namin, kami na lang yung mga nagluluto. Bibigyan namin sila. Kasi syempre nga naman, hindi tayo magsasama-sama, bawal eh. Oo. Yun ang pinaka number 1 na naisip namin sa kanila. Bigyan ng pagkain at tubig. So, ang layunin is pagtulong. Pagtulong. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yan. Tsaka hindi may iwasan yung iba, yung lalo yung mga may edad na talo dyan, di ba yung tingin sa amin. Tapos, huwag na natin pansinin yan, lalo wala naman may tutulong yan. Okay, tama na. Dapat ba talaga kayong katakutan o pangambahan sa lipunan? Para sa akin, hindi. Bakit katakutan, di ba? Dapat ka, iba na imahe, di ba? Dapat kami na yung gang, iniba na namin, hindi na puro katarantaduan lang.
So dapat, yung sa amin na yung sinasabi nila, yung dapat katakutan, hindi mo dapat sabihin na katakutan eh. Pwede nyo kami lapitan o hingin ng tulong. Mabibigyan namin kayo ng mga suporta, lalo sa mga opisyalis, no, kung sino man yung gustong humingi ng tulong sa amin. Lalo na dito sa amin, sa Martan Hood, West Barrio Pamilya. Yung West Barrio Pamilya kasi, binubuo na yan, meron kaming council. So, kapag kami nag-uusap-usap regarding sa mga pagtulong, yung council namin, tsaka lahat ng OGs, nagmi-meeting yan regarding sa kung ano man o sino man yung dapat tulungan para may implementasyon sa amin lahat na malaman ng West Barrio Pamilya, eto kami tutulong, huwag nyo kaming katakutan o pwede nyo kaming hingin ng tulong, tutulong kami sa inyo. Yun. Meron ba kayong mensahe sa lipunan patungkol sa gang nyo? Siyempre, mensahe na yung gang, wag naman sana nilang tuldukan yung tingin. Tulad ng dati. Pag sinabing gang kasi, di ba, bakit agad yung naisip nila? Di kagaya sa pag-fraternity, parang open masyado, di ba? Sana maging patas yung tingin sa mga tulad namin na gang member na Hindi porket tayo nasa street lang, dapat pantay-pantay. Kasi kami, ang gusto naman namin, makatulong din sa community. Ang gusto rin namin, makilala yung gang sa panahon ngayon, lalo sa mga kabataan. Ipinamumukha namin na hindi na kami kagaya ng dati. Iba na ngayon yung era. So, ang gusto namin, makilala nyo lahat ng mga miyembro namin o kami lahat ng mga OG na hindi na puro gulo. Gusto namin makatulong sa community. Tuldukan na lahat sana yung gang war na sinasabi about sa gang. At saka yung paniniwala nila tungkol sa inyo na Mismo. Gusto ko lang sabihin sa kanila na kaming mga TBS, lalong-lalo sa West Barrio Pamilya, yung mga gustong lumapit, pwede naman kayo lumapit. Matutulungan namin kayo sa abot ng aming mga kaya. At hanggat maaari, gusto namin kapayapaan, pagmamahal, tsaka respeto. G. pares lang din ang sinabi niya na bukas yung hood namin, madami tumulong o anong support na pwede namin mano sa kahit dito sa barangay namin, sa lugar namin mag-uumpisa. Syempre, hindi naman sa ibang lugar dito mismo sa lugar namin. Yung napakabisa ng lahat ng minensahe nyo mga G. Ngayon naman baka pwede natin batiin yung mga mahal nating mga OGs dyan sa paligid-ligid natin mga G. Siyempre, shoutout unang-una sa Manang West Barrio, OG Woodridge, mga kumano sa amin, OG Hyper, mga nasa likod namin. Sa mga veterano na nauna sa amin, Mga nawala na. mga nawalang veterano, OG Satan. Ano yung may papangako nyo sa mga veterano? Ako dito sa hood namin, mapapangako lang namin. Igagalang namin yung mga nauna. Rerespetuhin namin yung mga papasok at panibagong mga kabataan. Mamahalin namin yung gang namin. Siyempre, alagaan namin yung kung ano yung sinimulan namin. Hindi namin papabayaan na babahidan ng pangit yung magandang pangalan ng hood namin. Yan. Shoutout sa lahat ng TBS dyan. Mapa South to North, lahat. Respeto kami sa inyo lahat. Tapusin na natin kung anong mga Sigalot. sigalot Oo. nung araw. Basta one love tayo, mga kapatid. Shoutout lahat din sa lahat ng mga OGs, hindi lang sa TBS. One Love, Ceasefire. Nice. TBS. Kamusta kayo ngayon? Ako, babalik na to. Siyempre, shoutout ka pala yung mga kagrupo ko sa Pinta, mga tropa ko sa si Cristato, shoutout sa inyo, Jobar Tato, sa floating line, Goodrich line, tapos Six Strand, siyempre, kayo una, sa kapatid natin sa Tresquillo, shoutout sa inyo. Lagi nakasuporta sa hood namin yan. Shoutout nga din pala sa kay OG Woodridge, G-Style. Yung mga gusto Yan. kalbo, alam nyo na yun, pagupit. Ano pinagkakabala nyo ngayon sa mga sir? Ako, balik ako sa pagtatato. Siyempre,
discarding patas na. Yan man. Ayan, pag-aalaga ng aso. Shoutout din. Manggaambuli, syempre. Shoutout din syempre yung negosyo ng asawa ko. Yan, yan, discarding namin ngayon. Tinda ng mga... At least parehas. Oo. Ako trabaho lang. Shoutout nga pala sa boss ko. Ma-absent ka ba ngayon, G? Yon, mga G's, isang karangalan ang mapaunlakan nyo sa mga oras na ito at nag-google kayo ng oras para kay Bosyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga Dapat. G's. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibid. Kaya lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, kay OG Carnal, kay OG Payoyo, at sa buong Martan Hood, pagpalain po kayo nawa ng pong may kapal. Hands out!